Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Good morning! Good morning! Uy, alive na alive. Ulit. Good morning! Good morning! Yan, welcome po sa ating health forum. Sino po yung mga nakapanood na sa atin via social media ng health forum? Pakitaas ang kamay. Sige, pwede na po tayo magsiuwi. Ay, hindi. Pero iba pa rin ho pag umattend kayo ng personal. Pero before that, I need to educate you muna, guys, ha? I-educate ko kayo tungkol sa kalusugan. Linawin ko lang, health forum is never about medicine. Hindi siya tungkol sa medisina. Kasi kung tungkol sa medisina siya, dapat ang title niya, Medical Forum. Tama ba? Tama ba? Yes. Kailangan mahina lang. Okay. Sino po yung mga may sakit? Pakitaas po ang kamay. Halata naman, oo. Mahina ba yung mic ko? Okay lang. Okay lang ho, yung mic ko? Oh, sige. Sino ang mga may sakit? Pakitaas kamay, please. Sige na. Ganito ho, ang health forum po, hindi po ito seminar. Okay, yung mga itsura nyo pang seminar. Kaya nga forum, it means interaction. So, para ho, maintindihan lang ninyo, bakit tungkol sa kalusugan ang topic ni Doc Atoy? Pakinggan maigi, ha? Kasi po, naniniwala ako, the only reason why you guys needs medicine right now, kasi sira po yung kalusugan nyo. Tama o mali? Tanong, maganda to. Sinabi na kanina yun sa intro eh. Pag naayos ang kalusugan, kailangan pa ba ng medisina? Kaso may umaayos ba ng kalusugan? Aminin na natin, umiinom kayo ng gamot ngayon. Pero nag-aayos ba kayo ng kalusugan? O, ba't naghintay kayong gumaling? Wala na, uwi na ako, tole. So, yun po yung magiging topic natin. Ngayon, ang good news dito sinordcut ko na ito. Para kasi napanood nyo na naman yung iba kong video sa social media. That's why gusto ko lang po na ma-refresh kayo bago ninyo gawin yung tinuturo ko. Okay, Paregoy, slide tayo. Pakibasa po kung ano yung nakasulat ha. Sige, bro. Ayan. Pakibasa nga po. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi pera, hindi lupa, hindi pag-aaring, hindi yun ang kayamanan. Ang tunay na kayamanan, kalusugan. Tama ba? At kaya kayo nandito ngayon, hindi nyo napangalagaan ang inyong tunay na kayamanan. Kasi kung inalagaan mo yan, malakas ka pa ngayon. Mali tayo ng pananaw. Marami tayo nagsusumikap. Totoo yun. Gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating family. Nagsasakripisyo ang katawan. Pag nagkasakit na, lahat ng naipon, lahat ng naipundar, pwede nang ubusin. Hindi mali. Kasi nga, akala natin ang kayamanan, material na bagay. Though, flesh pa rin to. Pero ito po talaga ang pinaka-greatest wealth that we have. At yan po yung gusto kong maintindihan nyo bago kayo mag-uwian mamaya. Kung hindi mo maituturing na kayamanan ang kalusugan, wala na pong rason para sa kagalingan. Naintindihan? Ano bang ginawa mo rito, Vic? Ba't nakasimangot ka mga ito? Ba't nakasimangot kayo? Okay, at ngayon, dahil po, pag sinabi ko kasing health, hindi po yan absence of diseases. Akala kasi natin, gusto lang natin gumaling. Pag sinabing magaling ba, Dok? Kailangan, wala lang ako sakit. Mali. Pero bago ko sabihin, ano ba ang tunay na meaning ng health, lilinawin ko lang, i-disclaim ko lang muna ha. May disclaimer po ako kasi marami pong nanonood sa atin ngayon via social media. Sa tatlong platforms po natin, TikTok, YouTube, and Facebook, nanonood sila ng live. Okay? Ang health forum po, Paregoy, pakilagay mo nga. Ito po yung disclaimer na kailangan ninyong maintindihan. Marunong ba kayo niyan? Gusto niyo ako dyan? Kayo dito? Disclaimer. Ang health forum po, ang Xenergy at Health Forum, we are not conducting this forum to treat, diagnose, or cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting this forum is to educate our fellow men first, specifically Filipinos, wherever you are around the world, what are the steps to achieve healing. Ladies and gentlemen, let me be clear. Pakinggan nyo maigi. It is not the doctors that can heal you.
neither any of the products that you intend to ingest. It is only the Lord God who can give you true healing. Amen? Naniniwala kayo doon? Hindi po doktor, hindi rin yung iniinom. Ang nagpapagaling lang sa atin, ang Panginoon. Tama ba? Pero may kasunod yun, if. Ano yung Tagalog ng if? If and only if you will now, ngayon, now, start to do the right things for your own body and your own selves. Ladies and gentlemen, wala akong mali sa napakinggan nyo. Gusto ng Panginoong Diyos na pagalingin ka. Amen? Amen? Pero paano ka nga naman niya pagagalingin kung mali yung ginagawa mo sa katawan mo? Kaya po may Doc Atoy. Papaliwanag ko lang, ano ba yung maling ginagawa mo sa katawan mo? Ano yung tama? Correct? At sabi ko, steps. So, hakbangin lang yung ituturo ko. So, hindi doktor ang nagpapagaling. Kasi ang doktor, pagkatapos niyan magreseta, pagtalikod mo, hindi na namin alam kung sinusunod mo yung pinagagawa namin. Ba't yung iba lang yung ayaw sumagot, pwede na umuwi, ha? Okay. Tama ba? Tama. Kasi masarap may kausap. Di ba? Subukan nyo kayo dito, ako dyan. Ano, gusto nyo? O, okay na kayo dyan. O, sige. So, kwentuhan lang tayo. Okay, ngayon, what are the 3 steps to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God? Ngayon, siguro maraming nagtataka sa inyo, hala, kagad ang topic namin. Ano ba to Bible study? Hindi ho. Kasi si Doc Atoy po, ang aming kumpanya, malalim po kasi ang pananampalataya at paniniwala namin na lahat ng bagay dapat inuuna ang Panginoon. Agree or disagree? Agree. Basahin natin ha. Proverbs chapter 3 verse 6. In everything that you do, we need to put God first and He will direct our path and crown our efforts with success. So doon sa Proverbs 3:6, meron tayong 3 words na gusto kong explore ng konti. Bago ko ituloy dyan sa nakasulat. Ano yon? Put God first. So sabi God, tama? And He will crown our efforts with success. So ibig sabihin, God, effort, success. So, papalitan natin yung word ha. Kapag may sakit ka, anong Tagalog muna na success? Tagumpay o katagumpayan. Tama? Okay. Pag may sakit ka, para sa'yo, ano ang katagumpayan? Kagalingan. Very good. So, para makamit ang kagalingan, tama ba? Success is kagalingan muna ha. Para makamit ang kagalingan, dapat daw may efforts. May gagawin. Tama? Hindi pwedeng wala. Kasi yung iba gusto iinom lang. Galing na ako. Kalokohan yun. Matagal na kayo umiinom ng gamot Ba't di pa kayo gumagaling? May kulang. Yun yung kukumpletuhin natin today. Okay, Tyran? Yung mga nakasimangot, di nagagaling yan. Sige. Pero, ang sabi, ang linaw-linaw, kahit anong gawin mo, ulitin ko ha, kahit anong gawin mo, pag hindi natin inuna ang Panginoon, walang katagumpayan. Ngayon, nasagot ko na yung tanong ng marami. Ba't kaya hindi ako gumagaling? Sinusunod ko naman yung doktor ko. Iniinom ko naman yung gamot ko. Ba't kaya hindi ako gumagaling? Tanungin mo ngayon yung sarili mo right now, right at this very moment. Kapatid, yung totoo, kailan mo inuna ang Panginoon sa buhay mo? Hello? Kaya sa programa ni Doc Atoy, laging una ang Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang linaw ng sabi niya, pag inuna natin siya, He will direct our path. Gagabayan niya tayo sa daan. Tama? Sa lakbayin na mauuwi sa katagumpayan. Okay na. Ngayon, ano yung mga hakbangin? So, ang English ng hakbangin, steps. Tama? So, there are 3 steps to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God. Number 1,
Acceptance and admission. Nakasulat po yan sa Luke chapter 15 verses 11 to 24. Okay, acceptance and admission. Unang hakbangin, pagtanggap at pag-amin. Bakit kailangan ng pagtanggap? Siyempre, unang-una, tanggapin natin ang Panginoon bilang nag-iisang tagapagligtas. Amen? Ang Panginoong Hesus. Amen? Bilang tagapagligtas. Tama? Bakit kailangan tanggapin ko? Kapatid, ang dami mo na sinubukan. Naligtas ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? So, acceptance and admission, pag-amin. Pag-amin sa sarili na may sakit ka nga. Hala, importante ba yun? Yes. Marami ho kasi ng mga pasyente in denial. Anong in denial? Ayaw tanggapin sa sarili niya na may sakit siya. Paano ka matutulungan ng kahit sinong doktor na gumaling kung hindi mo tinatanggap na may sakit ka? Kasi may pumupunta sa akin, nagre-reklamo talaga eh. Sabi niya sa akin, Dok, anong sakit mo? Cancer daw. Daw? Sino may sabi? Yung doktor mo sa amin. Paalala lang, hindi sa doktor galing yung sakit mo. Tama ba? Binasa lang ng doktor kung ano yung resulta na lumabas sa laboratorio galing sa katawan mo. Kaya huwag kayong magalit sa doktor. We are not the one who diagnosed you. Yung laboratorio ang nag-diagnose sa'yo galing sa resulta, galing sa katawan mo. Malinaw? At saka ba't ayaw niyong umamin? Ano ngayon kung may sakit ka? May solusyon naman ng Panginoon. Di ba? Sa lahat ng sitwasyon, ang Panginoon may inihandang solusyon. Ang problema, excuse me, ang problema, sinusunod ba natin yung solusyon niya? O sinusunod natin ang solusyon lang na siyensya? O mas tiwala kayo sa sinasabi ng medisina at siyensya kesa sa salita ng Diyos? Step number 1. Step number 2. Tatlo lang ang sabi ko. Step number 2. Parigoy. Sige. Pakibasa. Second step is patience needs to learn how to forgive and how to forget. Hulo. May ganyan-ganyan pa yan. Opo. At hindi po tinuturo sa ospital yan. Tama? Actually, meron ho akong isang pinakikinggan. Hindi ko na babanggitin pangalan niya. Sabi niyang ganon, 78% of those who are in the hospital will be healed fast if they only learn how to forgive. Bakit? Kasi kasama po ang emosyon sa mabilisang paggaling ng tao. Kaya nga, nagtataka ako eh. Yung mga, ang tawag dito, lapida. Alam niyo yung lapida? Sino gusto nun? Regaluhan ko. Okay, sige. Yung lapida, usual na nakalagay, sa Tagalog, SLN. Okay. Sa English, yun yung pinakamarami. 92% English, RIP. Alam niyo ba ibig sabihin ng RIP? Ano? Okay. Anong ibig sabihin nun? Mamahinga sa kapayapaan. Tama ba? Sige nga, tingnan nyo. Ang daming namatay, hanggang kamatayan, masama ang loob. Paano siya mamamahinga sa kapayapaan kung namatay siya na may sama ang loob? Di ba? Bakit? Kasi hindi natuto ng kapatawaran. Kaya dito sa programa ko, kasama po yun. Second step. Paalala lang, salita po yun ng Diyos. Balikan mo nga pare. Nakasulat yun sa Isaiah 43:18 and 19. Pakinggan natin, ano ang sabi? The Lord says, forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tagalogin ko po para sa inyo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa akong bago para sa iyo. Kaya pala, eto na, kaya pala, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba,
may hinanakit, tampo, sama ng loob, galit, puot sa kanyang kapwa, hindi na po gagaling habang buhay. Grabe naman tong doktor na to magsalita. Akala mo naman maputi siya. Hindi ho sa akin galing yon. Galing po yun sa salita ng Diyos. Hello? Sabi ni Bapat, hindi na pala ako gagaling. Ngayon, siguro may nare-realize kayo unti-unti. Tama ba? So, kasama po yun. Sabi ko nga, hindi itinuturo sa ospital yun. Kasi, ang pinunta nyo sa ospital, magpagamot. Tama ba? Eh, hindi po yun ang healing. Yung gamot, para sa sakit. Ang healing, kagalingan ng buo mong pagkatao. At ikatlong step, basahin natin, nakasulat naman po ito sa Revelations 22 verse 2 at Ezekiel 47:12. Enable for you to achieve healing, we need to do the right action. Kaya totoo, ang kasabihan ng Pinoy, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mali, ang tamang gawa. Kasi may gawa na mali. May high blood ka na, ang takaw mo pa sa taba. Umiinom ka ng gamot, tama? Naantok sila, kuya. Mukhang malayo binahin nila, kuya. Tama? Umiinom kayo ng gamot. Kumakain kayo ng bawal, gagaling hindi. Oo. Ganun na ganun yung, yung jingle ko. Umiinom ka ng gamot pero di gumagaling. Baka naman kasi yan ay dahil sa maling kinakain natin palagi. Ano sagot ng matitigas ulo? Ang sarap eh. Ano sabi nito mga medyo may edad na yung mga majujonda? Hindi, yan yung matatalino eh. Bawal siya yung konti lang eh. Masama ba yun? Paminsan-minsan lang eh. Tama ba? At saka yung pinakamatatalino, alam niyo sagot? Pwede ako niyan. May gamot naman eh. Hello? Gagaling o hindi? Gagaling. Hindi! Hey! Paano gagaling? Mali nga yung ginagawa. Nagigets niyo ako? So, dapat pala right action. Tama yung gawa. So, linawin natin. Healing is never just an absence of diseases in the human body. Akala natin, pag wala na tayong sakit, ang tawag sa atin, healed. Mali. Pag walang sakit ang physical na katawan, ang tawag sa iyo, you are well, you are okay. Okay ka lang. Pero pag sinabing healing, through the words of God, through the principle of the Word of God, ang sabi niya, ang kagalingan ay ang kaayusan ng buo mong pagkatao. Hindi lang ng physical na aspeto. So, tatanungin kita, ano ba gusto mo? Mawalan lang ng sakit o gumaling ang buong pagkatao? Iyon ang tinuturo natin. Kasi kung tanggal lang ng sakit, kaya na ng gamot yan. May high blood ka, bibigyan kang beta blockers. Tama? May diabetes ka, tuturukan kang insulin, painumin kang gamot, bababa sugar. May masakit sa'yo, inom kang pain reliever, wala na masakit. May bukol ka, pa-opera, tanggal ang bukol. May infection ka, antibiotic, tanggal ang infection. May namamaga, anti-inflammatory. May allergy, antihistamine. Tama? So, kaya ng gamot yung physical. Pero yung kabuuan na magaling ka na at hindi na babalik muli yung sakit, kailangan maayos yung buong pagkatao natin. Okay tayo ron? At dahil sinabi ko buong pagkatao, then, we need to talk about the 4 aspects of life. 4 aspects of life na kailangan maayos natin to achieve healing. Number 1, syempre, spiritual. Kailangan unahin natin ang Panginoon. Amen? Bakit natin kailangan unahin ang Panginoon? Yan, basahin natin. Sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Hindi yan salita ni Doc, ha? Salita po yan ng Diyos. Sabi niya ganon, don't you know that your body, yung may sakit ngayon, is the temple of the Holy Spirit and, may nakasulat sa dulo, hindi nyo iniintindi. It is never yours.
Hala, makaasta ka sa'yo yan eh. Huy! Hindi atin ito. Kasi kung atin ito, walang pwedeng kumuha kailanman. Eh bakit pag kinuha na ni Lord, wala ka nang magawa? Kasi kanya yan. Pinahiram ka lang niya. Ang tawag sa atin, stewards. Ano yung Tagalog ng stewards? Katiwala. Tama ba? Tanungin mo ngayon yung sarili mo, katiwa-tiwala ba ako? Go! Sagutin mo. Nagigets niyo ako? The answer is, am I? Diba? Katiwa-tiwala ba ako? Kasi tanungin ka ni Lord eh, katiwa-tiwala, ba't ka may sakit? Kasi malinaw naman eh. Malinaw naman. Who you are right now is the result of what you did before. Kapatid, kung sino ka ngayon ay resulta ng mga ginawa mo dati sa buhay mo. Katulad sa pera. Excuse me ha. Kung ang laman ng bulsa mo ngayon, 20 lang, 20. Huwag kang manisi ng iba. Bakit? Resulta yan ng pagiging magastos mo dati. Natira 20. Tama, mali? Pero kung ang laman ng bulsa mo ngayon, 1,000,000. At hindi naman ako naniniwala doon. Hindi ka sa 1,000,000 dito. Ganyan kakapal yun eh. Hindi. Kung ang tipon mo ngayon 1,000,000, resulta yan ng pagiging masinop at masipag mo dati. Same goes with your body. Tama ba? Kung iningatan, inalagaan, minahal mo yan dati, naku, maniwala ka, walang sakit yan. Lagi kang healthy. Tama, mali? Kung sinira, inabuso, tama ba? Pinabayaan mo yan dati, a-attend kayo ng health forum ngayon. Hello? Correct? Totoo ba yun? Okay, hatiin ko lang kayo, hati. Dito, tsaka dito. Dito muna ako. Tingin kayo sa akin. Mga kaibigan, nakatingin kayo sa akin? Sige. Sige. Tingin, ha? Okay. Yung totoo, ha? Mahalaga ba ang buhay mo? Yes. Totoo yan? Yes. Lipat na ako. Dito naman, ho. Mahalaga ba ang katawan nyo? Okay, bakit ko tinatanong? Karirinig ko lang. Mahalaga ang buhay, mahalaga ang katawan. Totoo ba yan? Alam niyo ba, meron akong pinag-aralan, pinag-isipang malalim. Yung mahalaga pala, sa pagkakaintindi ko ha, yung mahalaga pala ay dalawang Tagalog na salitang pinagsama. Na kung nagampanan lang natin, maliksi, malakas tayo ngayon. Mahalaga, isang mahal, isang alaga. Pinagsama, mahalaga. Tama? Kasasabi nyo lang kanina, mahalaga ang buhay mo. Kasasabi nyo lang a while ago, mahalaga ang katawan mo. Yung totoo, kapatid, kailan mo minahal ang buhay mo? Kailan mo inalagaan ang katawan mo? Wala na naman akong kausap. Hello? Sabi ng iba, ba't ba ako naka-attend? Puro sermon pala to. Hindi ho sermon ang ginagawa ko. Reality check. Alam niyo kung ba't kayo nakaka-adapt? Ha? Nakaka-relate kasi kayo eh. Realidad. Huwag tayo mag-usap ng scientifico masyado. Medical masyado. Bakit? Hindi nyo nga naiintindihan. Iniinom nyo eh. Sige nga, ano yung beta blockers? Ano yung insulin? Nagets nyo ako? There are a lot of things na ginagawa natin, hindi natin naiintindihan, pero ginagawa natin. Tama? Ako, gusto ko pag-usapan natin, realidad. Naiintindihan mo, bakit hindi mo ginagawa? Hello? Maganda ba yung topic? Tuloy pa natin o tama na yung sermon?
Tuloy ha, nagwa-warm up pa lang ako eh. Okay, number 1 is spiritual. Number 2, pare Goy, sabi ko, 4 aspects, di ba? Number 1 is spiritual, tama ba? Inuuna natin ang Panginoon. At magbabase tayo sa mga gagawin natin na may direktiba galing sa salita niya. Number 2, mental. Pakibasa? Bakit pinag-uusapan ang mental? 3 po ang kadahilanan bakit kailangan ayusin pati ang pag-iisip. 3 po. Number 1, sinabi ng salita ng Diyos. Number 2, pinag-aralan ng siyensya. Number 3, in-apply sa medisina. Talaga na napaka-importante, psychological or mental. Number 1, sinabi ng Panginoon, what you think is who you are. Salita yun ng Diyos. Kung paano ka mag-isip, yan ikaw. Kaya yung mga positibong mag-isip, positibong tao ka. Galing, ano? Yung mga negatibong mag-isip, negatibong tao. Yung mabuting mag-isip, mabuting yung masamang mag-isip. Kaya pag may sakit ka, bawal ang negative thoughts. Alam niyo kung bakit maraming namamatay? Nagpapanik. Nagpapalpitate ako. Susugod sa ER. Nung nakita nando siya sa ospital, lalo. Anong resulta? Dead on arrival. Walang joke. Ang pagpapanik ay nakakasira po ng ating katawan dahil nag-umpisa lahat sa utak. Okay, number 1, ulitin ko ha. Number 1, sinabi ng salita ng Diyos, who you think is who you are. Number 2, pinag-aralan sa science. Sa psychology, ang tawag namin doon, psychosomatic. Anong ibig sabihin nun? Whatever your brain believes, body will achieve. Tandaan nyo, hindi gagana ang buong katawan pag hindi inutos ng utak. Kaya nga yung mga na-stroke, naputol yung kuryente. Tingnan nyo ha, ang atin pong utak, meron po siyang decussation. Anong ibig sabihin? Medyo scientific ha. Ibig sabihin, ang connection niya, crossover. Nakaganyan. Yung left brain mo, connected sa right part of your body. Yung right part of your brain, connected sa left part of your body. Kaya pag na-stroke, napapansin nyo may half paralyzed. Ibig sabihin nun, pagkanang bahagi ng katawan ang hindi na ikikilos, ang naputol na ugat galing sa kaliwang utak. Tama, kasi hindi ako pwede magturo ng mali. Oo. Nakakahiya naman. Oo. Tama talaga yon. Yan ang gusto ko, may kausap akong ganyan. Pero mahirap magturo ng mali. Ibabash tayo rito. Tama. Alright. So, decussation. So, anong ibig sabihin? Lahat ng gagawin ng katawan natin, iuutos ng utak. Ang problema, yung mga may sakit, stress na stress agad. Simula nung malaman niyang may sakit siya, tama ba? Patutunayan ko. Teka lang ha, sige, habol tayo. Sige, sino po rito ang umaten na mga may cancer? Taas po ng kamay. Huwag kayong mahiya ha. Gusto ko lang kayong matulungan. At hindi naman kita i-announce. Tataas lang ng kamay. Sino yung mga may cancer or yung mga representative ng mga may cancer? Taas kamay, please. Sige. Bibilangin ko. 1, dito wala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kailangan ko 20. Kulang ako ng 7. Volunteer. Biro lang yan. Sabi ni ate, ayaw. Okay. Hindi, bakit ko tinatanong ko sino may mga cancer? Ang anong tawag dito? Makakapagpatunay nitong kinukwento ko, usually yung kapartner, asawa, kapartner in life nito, o kaya yung kapamilya niya na lagi niyang kasama. Pakinggan yung maigi ha. Correct me if I'm wrong. Eto na. Alam niyo ba, itong mga may cancer na nagtaas ng kamay a while ago,
Hindi pa nila alam na may cancer sila. Nung hindi pa nila alam, walang iniinda yan. Wala. Ginagawa nila lahat ng gusto nilang gawin. Siyempre, walang iniinde. Tama? Pero nung time na nalaman niya may cancer siya, doon pa lang yan nag-isip. Doon sila na-stress lalo. Totoo, hindi. Pero hindi naman nalalaman kagad ang cancer. Kailangan dadaan ka sa mga test. At ang test na para malaman yung cancer is biopsy. That is the confirmatory and conclusive test para malaman kung yung bukol na tumubo is cancerous o hindi. Tama? Bago yan magpa-biopsy, positive thinker yan. Na minakapang bukol. May bukol. Wala yan. Wala yan. Hanggang sa lumalaki. Naku, ano kaya to? Papatest mo na ngayon. Tama? Nung pagpunta mo sa ospital, tinetest pa lang, positive yung sana negative. Sana negative. Anong ibig sabihin? Nag-iisip siya, medyo gano'n na. Nagdadalawang isip na, sana raw eh. Sana negative. Tama? Wala pang resulta. Ang resulta ng biopsy, 2 weeks eh. So you need to wait, di ba? Habang nag-iintay yan, nilalaban niya yung isip niya. Sana negative. Sana negative. Hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom. Ayon sa resulta, lumabas yung resulta ngayon ng biopsy. Tingnan nyo ha, kung gaano ka-powerful ang brain. Tingnan nyo, isang salita lang ang lumabas. Anong nakasulat? Malignant. Gumuho na yung buong pagkatao niya. Lahat ng pagiging positibo, malilipat na sa negative. Tama? And, eto, ganito katindi ang utak natin. As the seconds, minutes, hours, days goes by, tsaka palang nagsisink in sa utak niya na may cancer siya. May cancer ako. May cancer ako. May cancer ako. Tama? Hanggang sa lahat ng mararamdaman niya sa katawan niya ngayon, iko-connecta niya sa cancer. May cancer ako. Kaya pala masakit yung kamay ko. Tama? Kaya nangingitim ang kuko ko. Kaya wala akong ganang kumain. Totoo ba? Tapos yayayain na yan ng pamilya. Ate, kain na tayo. Ayoko. Wala akong ganang kumain. Bakit? May cancer ako. Bakit hindi ka makatulog? May cancer ako. Alam niyo kinamatay? Gutom at puyat. Aba, hindi kumakain. Hindi natutulog. Patay yan. Anong cancer? Hello? Are you getting my point, guys? Kaibigan, tingin ka sa akin, ano ngayon kung may cancer ka? It is not yet the end of your life. Lagi ko nga po sinasabi, ladies and gentlemen, your diseases will never be your death sentence. Hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit upang ikaw ay manghina, bumigay at mamatay. Pinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit? Yes, the Lord allows it to happen. Pinahintulutan niya lang mangyari. Bakit? Para sana ikaw bilang isang pasyente ay may matutunan, paglabanan mo yan, mapagtagumpayan, at muli mong luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Yun ang ibig sabihin ng sakit. Kaya kung ikaw, puro ka arte, at ayaw mo nang lumaban, makinig ka sa akin. Huwag ka nang uminom ng kahit na anong gamot. Bakit? Hindi natatalab. Ha? Oo nga. Sasayang ka lang ng pera. Bakit? Iinom ka ng gamot. Ayaw lumaban ng utak mo. Tatalab, hindi. Ay di nagsasayang ka ng pera. Hindi yan tatalab. Di ba? Whatever your brain believes in, tama? Gagawin ng katawan. Kaya tatanungin ko, bago nyo ituloy mo pakikinig sa akin. Yung mga pasyenteng nandito, laban ka ba o hindi?
Kasi nakaka-frustrate. Yun yung word ko doon. Nakaka-despair on my part. Alam niyo yung word na comatose? Have you heard about it? Ang comatose po, yan po yung mga pasyente na hindi na nakakadilat, hindi nakakapagsalita, hindi nakakakilos. Usually, nasa ICU yan. Tama? Pero alam nyo ba, tuwang-tuwa kami sa mga nasa ICU na comatose. Bakit? Alam niyo yung word na sinasabi ko? Believe ako sa pasyenteng yan. Comatose, pero lumalabang mabuhay. Tama? Ikaw, titigan mo ako sa mata. Ikaw, nakakakilos, nakakapagsalita, tama? Nakakadilat, ayaw mo lumaban? Wala na naman tayong kausap. Hello? May natututunan? And last but not the least, sabi ko tatlo, di ba? Tatlo yung dahilan kung ba't tinuturo ko yung mentalidad, di ba? Yung pag-aayos, psychological and mental. Number 1, sinabi ng Panginoon. Number 2, pinag-aralan ng siyensya. And number 3, ito na, ano yon? Medically practice. Ang tawag namin doon, placebo. Anong ibig sabihin ng placebo? Kaya lang tumalab, naniwala ang iyong isipan. Yun yung placebo. Kaya nga minsan, sa putate. Kaya nga minsan, napansin nyo, masakit pa lang ang katawan mo, pupunta ka na ng tindahan. Tama? Sakit ng katawan ko. Bibili nga ako ng PEEP FR. Huwag din na sabihin PEEP nga eh. PEEP FR. Tingnan mo, papunta ka pa lang sa tindahan, naniwala na yung utak mo. Kailangan ko makainom neto. Tama? Ito na. Tapos nung ininom mo, 15 minutes na wala na. 15 minutes. Not knowingly, tumalab dahil naniwala yung isipan. Hello? May natututunan ba kaya? Maganda ba umatin? Okay ba? Okay. So, yun yung number 2, which is mental. Number 3, Parikoy, pakibasa. Bakit inaayos ang emotions? Yun nga, sinabi ng Panginoon, sa forgiveness and forget, di ba? Yung Isaiah 43. Bakit kailangan forgiveness? Sabi mo kanina, Dok, ang binili ng Panginoon, kalimutan ng nakaraan. Bakit kakalimutan, di ba? Ang nakaraan, memories natin yan. Okay? Okay, ito ang sagot. Sumagot ang Panginoon. Lagi may sagot si Lord kung marunong lang tayo makinig sa salita niya. Bakit sinabi ni Lord na kalimutan ng nakaraan? Memories namin yan. And the Lord replied, because past is, sabi ni Lord yon? Past is. Alam nyo, makasagot ka agad yan, ang bilis Alam nyo, ang tagal ko nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ko nabasa yung past is past. Ang sabi nung, ito yung salita. Huwag nyo kasi pangunahan. Ito yung sinabi ng Panginoon because, bakit daw kailangan kalimutan ng nakaraan? Ang sabi ng Diyos, because past is just a lessons to be learned. Galing, no? So, leksyon lang na dapat tayo may natutunan. So, para sa akin, learn from your past, apply what you have learned so you can move forward. Yung nakaraan, leksyon. Parang ganito, kailangan dumaan ka ng grade 1 bago maging grade 2. Pero kailangan ipasa mo yung grade 1 bago maging grade 2. Pag hindi mo pinasa yan, next school year, anong grade ka na? 1 ulit. Ano tawag sa'yo? Repeater. Tama ba? Ngayon, sagutin mo ako, bakit ikaw, ilang taon ka ng repeater sa high blood mo? Bakit ikaw, ilang taon ka ng repeater sa diabetes mo? Bakit ka repeater? Dalawa ang dahilan ba't may repeater sa mundo. Gusto niyo marinig kung ano yun? Dalawa na yun? Number 1, maybe you haven't learned anything yet. Wala kang ang natutunan. Di ba pag wala kang natutunan, wala kang isasagot sa exam? Bagsak ka, repeater ka. Tama. Or, the other one is, maybe you have learned something. May natutunan ka.
Pero you are not applying what you have learned. Pumapasok araw-araw ng grade 1. Oh, galing ng teacher ko, may natutunan ka. Pagdating ng exam, anong sabi niya? Hindi mo na i-apply. Pasado bagsak. Repeater ka pa din. At naniniwala ako, yung repeater sa sakit, kayo yun. Pasok kayo sa number 2. Ano yun? May natutunan ka, hindi mo lang ina-apply. Sinabi ng doktor, bawal ang taba. Eh di may natutunan ka. Ba't mo kinain? Tama ba? Tama? Hello? So dito kay Health Forum, we simplify things. Bakit? Kasi kung hindi mo isi-simplify yan, gagawin nating mahirap gumaling. Pero kung ang isang bagay, isi-simplify mo, simple nga eh. Eh di mas madaling gawin. Hello? Tama? So, yung nakaraan natin, Dok, bakit yung iba? Pangit yung nakaraan. Anong ibig sabihin nun? The Lord is teaching you something. At kailangan mong dumaan dyan. Dok, ako ang dai-dai kong pagsubok sa buhay. Hindi kaya, dahil sa pagsubok na yan, lalo akong humihina. Mali! Basahin natin, James chapter 1, verses 2 to 4. Anong sinabi ng Panginoon? Consider it pure joy if you are facing many trials of different kinds. Because it will produce perseverance for your faith to go up. Grabe. Anong sabi? Pinapawisan ako, mainit yung aircon natin. Sirabi yung mga aircon natin. Nagbayad ako Nalagets nyo? Pero ang hirap pong intindihin nun, ang hirap naman nung gusto ng Panginoon. Dumadaan ako sa maraming pagsubok, gusto niya masaya pa ako. Yes, pag hindi ka pa mature in faith, hindi mo maintindihan yun. So yung mga pagsubok, dapat masaya ako. Ang hirap nun. Pero totoo yun. Dahil habang dumadaan ka sa pagsubok, yan yung pagkakataon at panahon mo para mas lalo kang lumapit sa Kanya. Tama ba? Kasi gusto niya, yung wala ka ng masasandalang ibang tao. Bakit? Kasi pag may sinasandalang ka ibang tao, doon ka dumidepende sa Kanya. Ang gusto niya, sa Kanya ka dumidepende. Dok, wala na akong pera. Paano ko didepende sa Kanya? Ako kasi, tingnan nyo, sino yung mga followers ko sa social media? Totoo yan? Original ba yung napapanood nyo? Hindi, marami ho kasing peke na mukha ko, sandamakbak eh. Kung ano na yung binibenta. Tama ba? O sige, tapusin ko muna. Okay. Ba't ko tinatanong sino yung followers ko? Yung mga followers ko, alam nyo na missionary doctor ako. Wala akong bayad, miski 5. Sa lahat ng ginagawa ko serbisyo. For how many years? 16 years. This November will be my 17th year. Pero I never ask, even donations, I'm not tanong ng marami, saan ka kumukuha? Nako, sa pananampalataya po. Philippians 4:19 ako eh. Ano yun? Ano sabi ng Panginoon? That the Lord shall supply everything that we need according to His riches and glory in Christ Jesus name. Pag ganun yung pananampalataya mo, minsan, kailangan ko na. Saan ako kukuha? Biglang may ibibigay si Lord ang hindi mo ina-expect. Tinitingnan niya muna yung maturity of your faith. Totoo bang sa akin ka nagtitiwala? Kasi ako, ang aplikasyon ko sa relationship namin ng Panginoon, katulad ng relationship sa akin ng aking mga anak. Ang anak ko, pag may hiningi sa akin, ni minsan hindi na nag-worry. Bakit? Gagawa ng paraan ng daddy ko yan. Galing. Pero, pinag-aaralan ko bago ko ibigay. Teka, baka naman makasama yan. Ganon din ang ating Ama sa Langit. Bakit kita bibigyan ng pera? Pampagaling sa'yo. Pag gumaling ka ba, hindi ka na babalik sa mali mong ginagawa dati. Ngayon pa nga lang may naiinom kang gamot, kumakain ka pa rin ng bawal.
Tama, mali. Pag-aralan natin. Di ba? Ang anak ko, pag nag-request sa akin, Daddy, I need laptop. Siyempre, medyo, laptop. Mahal yan. Tama? Tanong, ibibigay ko ba? Kaya ko naman. Pinag-aralan ko, kaya ko ba ibigay? Kaya. Pero para saan? Baka pang gaming, hindi pwede. Para saan? Pang school. Pwede, hindi. Kaya kong ibigay. Maganda yung intention, ibibigay, hindi. Ano bang tinatanong mong hinihingi mong kahilingan sa Panginoon? Kagalingan. Kaya niya bang ibigay? Makabubuti ba sa'yo? Bakit hindi niya ibibigay? Ipo-provide niya yan. Dapat ganun. Naintindihan niyo? Kailangan happy ang heart. Hindi totoo yung ano yun? Lagi kong naririnig, masarap ba na tumatawa? Sarap. Kasi yung iba rito, simula nung malaman may sakit siya, nakaganon na yung uso. Nung umaten sa akin, medyo masakit. Nasanay na nakaganon yung uso So dapat, lagi tayong masaya. Proverbs 17:22 naman yun. Anong sinabi ng Panginoon? A merry heart is good as medicine. Tama ba? But a wicked spirit can dry some bones. Ang masayahing puso ay mabisa pa kesa gamot. Tanong, masaya ba yung heart mo? Kung may forgiveness, yun! Oo nga. Paano ka magiging masaya? Wala kang kapatawaran sa puso mo. Punong-puno ka ng hinanakit. Di ba? May lalapit sa'yo, tutulong sa'yo kapatid mo, masama, naku, hindi bali nang mamatay ako. Hindi ko lang matanggap yung tulong na yan. Prideful. Hello? May ginagamit na si Lord na solusyon para sa'yo. Tinatanggihan mo. Tama? Yung kapatid mo pala, contractor. Ay, hindi. Mali. Wag ho yun. Mali, sorry naman. Nadadala rin ako ng current events. Yung mga nanonood na contractor, good luck. Diba? Totoo yung sinasabi ng Panginoon, ang masamang gawain, hindi pinagpapala. Nag-enjoy lang kayo for a period of time. Hindi habang buhay. Diba? Pero ang tamang gawa, pinagpapala. Palakpakan natin, Panginoon. Okay, sige. So, naayos na natin. Ilan na yun? Spiritual, number 2. Number 3, emotional. So, pag naayos natin yung tatlo, magiging maayos ba yung physical? Definitely yes. So, papasok na tayo sa ikatlo na hakbangin. Ano sabi? Kailangan gawin natin yung tamang aksyon. Tama ba? Ano ngayon yung tamang aksyon? Tingnan natin. The reason why you are sick today, may mali kang nagawa dati. Tama? So, kailangan itama natin yung mali. Mali yung ginawa mo dati. Ano resulta? May sakit. Pag patuloy mong ginawa, ang resulta, lagi kang may sakit. Tama? So, yung mga mali, pag mali, ano dapat ginagawa sa mali? Tinatama. Okay? Ngayon, paano natin itatama? Ano pong nakikita nyo? Oo nga, puno nga. Sinabi ko na nga eh. Mali. Ang sarap nyo kausap. Puno, ano pa? Ano yung mga kapansin-pansin? Maraming bunga. Ano pa? Ugat. Ano pa? Panungkit. Sige. Ngayon, kaya ko po nilabas yung puno na yan, yan po ay representation lang ng ating katawan. Ang dali nga mas madaling intindihin yan. Tingnan natin. Yung puno, may bunga at may nakita kayong panungkit. Tama ba? Sungkitin natin yung bunga. Natanggal na. Tama? Tanong, pwede ba magbunga o hindi na? Pwede. Bakit? Because the roots are still there. So kahit sinungkit mo na yung bunga, pwede ulit siya magbunga. Tanong, pwede ba siyang magdagdag ng bunga?
Hanggat may ugat. Tama? Ladies and gentlemen, don't be surprised, please. Same thing with your body. Yung puno represent your body. Yung bunga, it represents your sakit. Paano nag-represent ng sakit yung bunga? Pakinggan niyo ako. Di ba yung sakit ay bunga ng kapabayaan? Katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? Oh. See? So, bunga. Yung panungkit naman, it represents gamot. Sa Tagalog. Pag Bisaya, may Bisaya ba? Bisaya. Tambal? Tama? Sa Ilocano, may Ilocano ba? Agas? Tama? Bicolano, may Bicolano ba? Bulong sa Bicolano? Sa Kapampangan, may Kapampangan? Panulo? Tama ba? Panulo? Kapampangan? Sa mga taga-Tugigaraw, Uro. Taga-Sambuanga, may taga-Sambuanga ba? Medicina. Chabacano yun, medicina. Sa probinsya namin, synthetic drugs. Walang pa kailangan ng probinsya. Trip ko yun eh. De, so gamot sa Tagalog, tama ba? Okay, ngayon, yung gamot, tignan nyo ha, ang kayang tanggalin ng gamot, yung sakit. Tama? Yung pinagmulan ng sakit, matatanggal ba ng gamot? Hindi. So, kahit naggagamot ka, yung sakit, paulit. Kaya pala kayo may maintenance. Hello? Malinaw, malinaw, malinaw? Yung bunga, okay, yung bunga sakit, di ba? Para siyang, ang panunggit, it represents operasyon. Bakit? Kasi, kaya niyang tanggalin yung bukol. Tama! Yung pinagmulan mismo ng bukol, matatanggal ba ng operasyon? So, yung bukol na pina-opera mo ngayon, bukas, makalawa, tutubo ulit. Pwedeng same location or spreads to another part of your body. Sample na lang natin. Yung babae, tinubuan ng bukol sa matres. Familiar ba kayo sa matres? Ano yung kabila niyan? Miyerkules. Tinubuan ng bukol sa matres. Pina-opera. Okay? Pina-opera. Natanggal ngayon yung bukol sa matres. Bukas makalawa, same patient ha. Iisa lang pinag-usapan natin yung pasyente. Bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa breast. Patatanggal na naman. Bukas makalawa, siya rin, tutubuan ng bukol sa leeg. Patatanggal yung leeg. Ay, hindi, yung bukol lang. Okay. Ano ang pinagmulan? Ang pinagmulan, hormonal imbalance. Nung nagpa-opera ka, naitama na ba yung imbalance ng hormone? Di tutubuhan ka ng panibagong bukol. Mga ladies, makinig kayo maigi ha. Ito pong inyong reproductive organs, ovary, uterus, cervix, nandiyan lahat yan, di ba? Ang inyong breast, left and right, at ang inyong thyroid glands, yung tatlo na yan, interconnected with each other. Anong trabaho niyan sa kababaihan? Tagagawa ng hormones. Kaya ka tinubuan ng bukol, meron kang hormonal imbalance. Kaya kahit ipa-opera mo yung bukol, naitama ba yung hormonal imbalance? O hindi tutubuan ka ulit ng bukol. Malinaw? So yun yung operasyon. Okay, cancer. Okay, sakit, pangalang cancer. Ano solusyon? Chemotherapy and radiation. Tama? Yung pinag-ugatan, bakit ka nagka-cancer? Natanggal ba ng chemo at radiation? Ulit, natanggal o hindi? Hindi. So, babalik po ang ating cancer. Naintindihan nyo na? Dialysis, ang trabaho nun, nililinis ang creatinine. Ano ang dahilan? Bakit tumataas ang creatinine? Mahina ang kidney. Pag nagpapadialysis ka, lumalakas ba ang kidney? Habang buhay ang dialysis. Insulin. Ang trabaho nun, pababain ang sugar. Pababain ang sugar para hindi ka diabetiko. Nakokontrol yung sugar. Yung dahilan, bakit ka diabetiko? Mahina ang iyong pancreas. Na-repair ba ng insulin o gamot sa diabetes ang inyong pancreas? So, bumabalik ang diabetes. Paulit-ulit. Naintindihan nyo? So, mga kaibigan, tapusin ko na. Oh! So, si doktor ba nagpapagaling o hindi?
Hindi. Ang trabaho ng doktor, kailangan malinaw ha, guide. Sagutin niyo ako, ano trabaho ng doktor? Sino dapat ang gagawa? Anong tayo? Huwag niyo na ako isali. Sabi, tayo. Busy ho ako, busy. Ulit. Busy na tayo. Ulit. Ano trabaho ng doktor? Sino dapat ang gagawa? Yan, hindi pwedeng kami, ano to, tropa-tropa? Sarili lang. Tama ba? So, ang kagalingan, galing sa Panginoon kung nakikita niyang tama na ang ginagawa mo sa sarili mo. Okay tayo ha? Guide lang ang doktor. O, so, i-guide ko kayo. So, mga kaibigan, balik mo yung puno. Pare, balik mo yung puno. Pakikita ko lang yung puno. Ano ang dapat nating tanggalin sa puno? Ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? May sumigaw, patay din daw. Alam nyo, mapapademanda tayo niyan. Ugat po yun ng sakit, hindi ho ng pasyente. So, pag natanggal ang ugat, kumusta puno? Puno! Ulit, lahas. Ano trabaho ng doktor? Sino gagawa? Sarili. O, ano ang dapat gawin sa puno? Tanggalin ang? Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Kamusta pasyente? Salamat sa Panginoon. May sakit pa, wala na. Pag wala ng sakit, kailangan pa bang uminom ng gamot? Pag hindi ka na umiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoong pwedeng gumaling? Tama? Nagigets nyo? So dapat, huwag kayong magagalit ha. Yung ininom yung gamot, hindi po ako galit dun. Pang-control yun ng sakit eh. Pero not unless you decided to get rid of the root cause, huwag ka na mag-expect na gagaling ka. Pero Dok, ano ba pinag-ugatan ng mga sakit namin? Pag inanalyze nyo maigi yung buong tinuturo ko, ang pinagsimula ng sakit nyo, walang iba kundi may mahinang organ sa loob ng inyong katawan. Huwag mong kalimutan yon. Sicknesses, diseases are just a manifestation that there is a certain weak organ inside. Singaw lang po. Kaya ka may sakit, may organ na mahina. Malinaw? So, iniinuman mo ng gamot, yung sakit. Eh, yung organ na mahina, pinalalakas nyo ba? O, ba't ka nag-iintay gumaling? Correct na? Ngayon, alam nyo ba na kapag mahina ang organ, dito tayo ha, kapag mahina ang organ mo, sigurado babagsak ang inyong immune system? Totoo. By the way, sa mga hindi pa nakakalam, ang immune system, ang kaisa-isang doktor na nilikha po ng Diyos upang ilagay sa loob ng ating katawan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Patutunayan ko, bakit? Pinahiram niya na nga lang tayo ng katawan. Nilagyan niya pa ng buhay. Aba, nilagyan pa ng doktor. Grabe naman pagmamahal yan. Correct? Kaso ang problema, hindi natin naalagaan yung doktor sa loob. Kung malakas yung doktor sa loob, kahit anong pumasok na sakit, siya ang bahala. Huwag kang mag-alala. I can handle this. Ang tanong, bakit nanghina ang aming immune system? Dahil pinahina mo yung mga organs. Tama? So, kung pag-uusapan natin ang ugat kung ba't ka may sakit, may mahina kang organs. So, anong dapat gawin pag mahina? Very good. Ngayon, alam nyo na. Huy, alam nyo na kung paano kayo gagaling. Tingnan nyo kayo, naka-realize. Ano tinabaho ko? Ginaguide ko lang kayo. Tama? So, anong gagawin pag mahina ang organ? Ngayon, paano palalakasin ang organ? Guide ko ulit. Okay, ako ulit. Balik sa akin. Back to you, Doc. Paano palalakasin ang organ? Okay, ito yung isi-share ko sa inyo. Kailangan natin sundin yung 7 doctors of discipline. Hello. Ano yung 7 doctors of discipline? Ayan po, isa-isahin ko. Are you ready? Number 1, pakibasa. May doctor ho yan, hindi nyo lang naintindihan. Doctor Air. Ulit.
Eh. Okay, ulit. Anong doctor number 1, doctor? Anong ibig sabihin niyan? Kailangan natin ng tamang oxygen. Because our blood will not circulate properly without the content of oxygen. So, anong gagawin namin dyan, Dok? Kailangan pagkagising sa umaga, mag-inhale, exhale lang. Kaya, hindi? Libre ba, may bayad? Ba't hindi nyo ginagawa? Hindi ako naniniwalang hindi mo alam. Kinder pa lang, itinuro na yan. Hindi, nakalimutan lang natin yung importansya. Pero, ito ha, makikisuyo ko, gawin po ito sa tamang lugar. Baka naman nasa CR kayo. Kailangan po ito sa open air. Huwag sa loob ng air conditioning room. Air-conditioned room pala. Alright? So, kaya hindi? Kaya. Libre may bayad? Libre. Number 2, doctor? Yun! Kailangan natin magpa-araw. Oh, ayaw mo. Di wag kang, hindi ka nagagaling. Hindi ako nagjo-joke. Bakit to? Ang araw po o ang sikat-sinag ng araw ay natural vitamin D na regalo ng Panginoon to boost the immune system. Kaya hindi? Kaya. Libre may bayan. Libre. At ito po, ang good news dito, 10 to 15 minutes lang. Hindi ko sinabi magbilad kayo. 10 to 15 minutes lang. Alright? Dok, anong oras yung tama? Wala ho, hanggat may sikat ng araw. Mali kayo ng pananaw. Kahit anong oras. Wala namang ilaw sa gabi, araw sa gabi. Parang gusto siya, paano pag umuulan? O, edi magpaulan. Nang hindi na tayo magkita. Siyempre, pag may araw lang po, nanay, ha? Gugulpihin kita Natural vitamin D. Number 3, doctor? Oy! Kailangan po natin magpapawis. Bakit to? Hindi naman ho. Basta pinawisan ka lang. Bakit to? Kasi po, sweating is a detoxification process of the integumentary system. Kailangan po lumabas yung mga toxins o lason. Kaso nakakalimutan nyo na yan. Dok, paano yan? Hindi ko, matanda na ako, masakit katawan ko, hindi na ako makapag-exercise. Habang nagpapaaraw ka, mag-stretching ka lang. Magsuot ka ng jacket, habang nagpapaaraw ka, edi papawisan ka na. Tama, mali? Brisk walking. Alam niyo yung brisk walking? O, lakad lang. Pawis na yon. Kaya hindi? Kaya. Libre may bayad. Libre. Number 4, doctor? Oy! Nakalimutan natin ang importansya ng tubig sa loob ng katawan. Naliligo ba kayo araw-araw? Bakit? So, pag malamig, hindi kayo naliligo. Sasagot pa Para malinis! Mainit daw. Di pag malamig, walang ligo. Para malinis ang katawan. Tama? May tanong ako. Sinubukan nyo na bang magbuhos ng soft drinks? Wala nakatry? Bakit ayaw nyo i-try? Hindi, bakit ayaw nyo subukan? Malagkit? Sige. Ngayon, answer me please. Bakit malagkit na soft drinks ang pinampapaligo nyo sa loob ng katawan nyo, sa loob ng katawan ng anak mo, sa loob ng katawan ng apo mo? Tingnan nyo, yung panlabas, tubig. Yung panloob, soft drinks. Iced tea. Ha? Milk tea. Kape. Tapos nagtataka kayo, bakit kayo may sakit? Aba, naliligo nga yung panlabas, dapat naliligo rin yung panloob. Hello? Malinaw, malinaw? So, 8 basong tubig, not unless may sakit ka na bawal ang maraming tubig. May mga sakit kasi na bawal ang maraming tubig. Katulad ng CKD, may RHD, may ascites, may edema, may pleural effusion, may pericardial effusion. Pag pinagbawalan ka na ng doktor mo na maraming tubig, bawal nga. Pero dun sa mga hindi naman pinagbawalan, magtubig kayo na magtubig. 8 to 10 glasses. Kaya, hindi? Kaya. Okay. Libre? May bayad? May bayad yan. Ano yan? Nawasa. Ay, hindi na yata nawasa ngayon?
O kung sino man sila. Okay. So, ilan na ako? 4 na. Di ba, 7 doctors? Number 5, doctor? Iyon, dun, maraming sumimang. Patay tayo dyan. Mali tayo ng intindi, ha? Ang doctor diet, hindi po yan yung Jetta. Jetta ho kasi yan sa Tagalog. Ang Jetta po, pampapayat, mali ho. When we say doctor diet, ang ibig sabihin po namin dyan, balancing diet. Huwag kayong mag-alala, mamaya po, lahat ng pumunta ngayon dito, bibigyan ko ng guidelines. Libre, walang bayad. Nakasulat dito kung ano yung mga tamang dapat ipasok sa katawan. Okay tayo ron? Sige. So, number 5, 6 na yan, 5 pa lang. 5. Ulitin natin. Air, sunshine, exercise, water, diet. Number 6, doctor? Ayun. Pero may tamang oras po ang pagtulog, ha? Hindi po yan kung anong, sabi nyo, basta 8 oras, mali ho. Sa mga may sakit, kailangan po ma-repair ang cells. At ang pag-repair ng cells, ang tamang oras po, between 10 p.m. until 4 a.m. lang. So pag may sakit ka, dapat alas 10, tulog ka na. Sige, puyat pa more. Okay, malinaw? Kasi dyan lang nagsi-cell regenerate. And last but not the least, number 7, doctor? Energy. Uy, energy! Dok, saan namin kukunin yan? Sa Meralco. Hindi, pag sinabing energy, it means positive mindset, positive attitude, positive outlook. Anong ibig sabihin nun, Dok? Bawal na po ang negative sa mga pasyente. Kaya, mga kaibigan, bakit? To release the stress. Tandaan mo, pag stress ka, hindi ka na gagaling. Huwag nyo na akong hinga ng tulong. Wala na akong magagawa. Sino mga stress? Taas kamay. Sinabi ko na, hindi na kayo gagaling. Ulit. Sino stress? Taas kamay. Wala na. Ganun lang yun. Alam nyo bang ibig sabihin ng stress? Pag-iisip ng mga negatibong bagay na hindi pa nangyayari. Or pag-iisip ng mga negatibong bagay na tapos na. So anong mapapala mo? Hindi pa nga nangyayari. Anong mapapala mo? Tapos na. May matutunan ka lang. Wala kang dapat ika-stress. Ang ipagpasalamat mo, binuhay ka ng Panginoon ngayong Martes na to. Tama? Kasi pag hindi pag-stress kayo, wala akong magagawa talaga. Kahit anong ipainom ko sa inyo, sayang pera. Okay? So, kaya ba yung 7 doctors of discipline? Kaya o hindi? Kaya. Tanong, pag nagampanan nyo yung 7 doctors of discipline, yung mga organs sa loob ng ating katawan, luminis ba sila o hindi? Luminis. Tingnan nyo, ilang taon mo nang hindi ginagawa yon? Di punong-puno ka na. Hirap na yung organ mo sa loob. Siyempre, magkakasakit ka na. Tama? Ngayon, pag ginawa mo yon, malinis na yung mga organs. Malinis. Ngayon, paano sila lalakas? Malinis pa lang sila. Paano sila lalakas? Tanungin ko kayo, ano kailangan ng organs para manumbalik ang lakas? Kailangan ba nila ng nutrisyon o chemical? Ulit, nutrisyon o chemical? Bakit puro chemical na gamot ang araw-araw niyong iniinom ngayon? Hindi, ayun. Para po, kaya nga po si Health Forum is edukasyon. Hindi basta, ayoko yung, punta ka kay Doc, may sakit, ikaw, ano to? Iba ito sa binigay ng doktor ko. Naguluhan ka lang. Tama, kaya ako, makikinig ka muna talaga. Prerequisite ito. Bago kita bigyan ng guidelines. Tama? So, ulitin natin. Ano kailangan ng katawan ngayon? Ngayon, ha? Nutrition ba o chemical? At ano ang pinagbasihan ko upang makagawa ako ng nutritional guidelines? Ang tawag po rito, hindi po reseta. Nutritional guidelines. Ang reseta, listahan ng gamot na nilista ng doktor. Tama? Ito, nutritional guidelines. Hindi po ako nagre-reseta. Ang gusto ko, nutritional guidelines. Ibibigay ko ito sa inyo mamaya. Ano pinagbasihan ko para makagawa ko rito? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude today's Health Forum,
tatapusin po natin sa salita pa rin ng Diyos. Revelations 22:2, Ezekiel 47:12. The Lord says, sinabi ng Panginoon, tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, sino po nagsalita nun? Hindi po si Doc Atoy, ha? Kaya sinabi ko yung verse. Revelations 22:2, Ezekiel 47:12. Ang sabi ng Panginoon, saan daw makukuha ang kagalingan? Sa mga dahon at bunga ng mga tinanim niyang puno't halaman. Tama ba? At pakinggan nyo, sana basahin nyo. Ang nakasulat sa salita ng Diyos, yung word, healing. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic, hindi treatment. Ang eksaktong salita ng Diyos, healing, kagalingan. See? Kaya po, hindi natin mapapanood sa commercials na kayang gamitin yung word na healing. Anong sabi ng commercial? Therapeutic. Anong sabi ng commercial? Relief. Anong sabi ng commercial? Remedy. Anong sabi ng commercial? Control. But never healing. Dahil ang healing, sa Panginoon lang po talaga pwedeng manggaling. Palakpakan naman natin. Tama? Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Lord, saan po namin makukuha yung pangako mong healing? Basahin niyo yung kabuuan. Ang daling intindihin. Revelations 22:2. Ezekiel 47:12. Ang sabi, makukuha ang kagalingan sa mga dahon at bunga ng nilikha niyang puno at halaman. May narinig ba tayong chemical? Kasi ang chemical, likha ng tao. Ang natural, likha ng Diyos. Tama? Nakita nyo? Ngayon, bakit daw sinasabi na pwedeng makagaling ang mga nutrisyon? Pakinggan natin. Pag nakuha natin yung nutrisyon na sinasabi ng Panginoon, nutrisyon, ilalagay natin sa mahina mong organ. Tanong, yung mahina mong organ, pwede bang makarecover? Yes. Tama ba? Tama. Pag nakarecover yung mga organs inside, will they be functional? Yes. If the organs are functioning well, lalakas ba immune system? Yes. Pag malakas ang immune system, si immune system ba bahala sa sakit? Pag nawala ang sakit, kailangan pa ba ng gamot? No. Pag wala ka ng gamot, ano tawag sa'yo? Magaling ka na. Di ba? Totoo ang pangako ng Diyos na kagalingan. So ladies and gentlemen, that's the completeness of the whole health forum. May natutunan ba? Yes. Sa narinig nyo ngayong panayam ng health forum, pwede bang gumaling o hindi? Pwede. Ulit. Pwede o hindi? Pero walang magic. Wala, ha? Hindi pwedeng may iinumin ka lang. Hintay mo. Ayan na. Teka lang, hindi pa tumatalab. So, ang kagalingan, hindi nakukuha sa magic. Hindi! Ang kagalingan, may proseso. Meron? May disiplina. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God, all be the glory. So, dyan na po natatapos ang ating health forum. So, sa mga nanood, if you want to invite your friends, your families, relatives, they can attend. May bayad ba? Wala? Marami bang matututunan? Mag-i-enjoy ba sila? Yes. Yun. So, paatinin nyo lang ho, every Tuesdays and Saturdays, here, live at 112 Building, West Avenue, Barangay Pilham, Quezon City. We will be starting by 1 p.m. Ulitin ko, every Tuesdays and Saturdays po dito. Tandaan, ang inyong nasaksihan po na health forum, ang tawag ko po dyan ay edukasyon. Ngunit ang edukasyon, kung walang aplikasyon, wala ding graduation. Tama? Kaya dyan lang kayo at dito lang ako. Stay healthy, be happy, and to God all be the glory. Bye-bye!